welcome back again to my channel. So this one, um, pag-usapan natin yung travel ko sa Macau, no? So some of my friends kasi are asking about how's my travel sa Macau. So they asking about some tips like in transportation, the currency na ginamit ko and saan ako nagstay. And also, they also ask about the immigration, kung ano daw yung mga tinanong ko. So, for this entire video, yun yung mga pag-uusapan natin. So, first, of course, sa immigration. Actually, luckily rin siguro, or siguro it's a good help that I already travel abroad like sa Korea. So, yeah. And also, I realized na basta diretso ka lang, parang be confident na kasi magta-travel ka lang naman talaga, 'di ba? So, huwag kang masyadong kabahan na baka hindi ka maka-enter, especially if you have with you all the requirements, mga backup requirements na pwedeng itanong sa'yo or hingin sa'yo. Like, if you are studying, yung registration form or from registrar or yung ID mo. And if you are working naman, of course, the ID sa company and yung COE, Certificate of Employment mo. Then, yon. Tapos, hindi naman ako tinanong kung magkano pera yung dala ko. Mabilis lang ako actually sa immigration, parang less than 10 minutes lang. Kasi pagka punta ko sa immigration, yun sa gate, no? Tinanong lang sa akin is ano yung parang, yeah, purpose of travel, of course, for just tour, no? And tinanong din kung saan ako nag-work. Yun, sabi ko sa Quezon City. Then, pinakita ko yung ID ko kasi I bring my ID with me. So, yun, okay naman. Then, pangalawang tanong lang is why I'm traveling solo. So, yun. Pero, that one is parang pabiro na. So, wala po pa tayong kasama dyan, parang yan something. So, ayun lang. And then, after that, tinatakan na yung passport ko, tapos binigay na. And, yun. So, ano lang, be confident and wag kang kabahan na hindi ka makaka-enter. As long as, yun nga, hawak mo lahat ng mga backup requirements mo. Sa akin, mabilis lang yung mga tanong. Okay, then next second is yung sabihin natin currency. Kasi syempre, parang very important din na yung palitan ng peso sa pera nila sa Macau. They call it also dollar. Pero ang palitan is parang $1 sa kanila is 7.2 sa atin. Kapag magpapapalit ako doon nung doon ako nagpapalit sa country nila mismo. So, money exchange doon. Pero dahil meron ako dalang Visa card, no, yung Visa card natin sa GCash. So, ang palitan niya is mas mababa actually. That one also a good tip, no, na kapag pupunta kayo doon or kahit I think majority of abroad na is also accepting this GCash card kasi maliit yung forex exchange niya. So, sabi ko diba 7.2 yung palitan sa peso. Pero nung ginamit ko yung Visa card ng GCash is 6.9 lang. So, malaking tipid yung 0.3 na yun na akala natin maliit lang kasi for the entire gagamitin mo pag nandun ka sa Macau is malaking bagay siya. Especially me, I stay there. Especially for me, I stay there for parang mga 7 days, no, 1 week. So, nakatipid din ako. So, good help din yung meron tayong Visa card ng GCash. Not promoting this one, but it's very helpful talaga. Kasi hindi ka na magpapapalit sa money changer. And nagamit ko rin siya sa Hong Kong, actually. Then, yon since nandito na tayo sa currency, masasabi ko na, Macau is not cheap. Hindi talaga siya mura, no? Kung first timer tayo na magta-travel abroad, if you are first timer na magpupunta sa gusto mo mag-travel, of course, that's one of a good goal in life. So, I think, masasuggest ko na
choose Macau first, especially if you're on budget. Maraming mas mura compare sa Macau. Yeah, there is Indonesia, Vietnam, Thailand, ayun. Mura yung ticket na nabili ko. Pero when I get there, yun, medyo mataas yung naging expenses ko. Maybe because it's my first time, medyo may mga bagay na parang hindi ko na-anticipate. So, yun din, dapat meron tayong pocket money if ever. Marami akong beses na nagkamali ng sinakyan. So, dalawang beses ako nagbayad, gano'n. Then, so that's for the currency. Mataas yung palitan, no? 7.2 yung $1. 7 pesos and 2 centavos yung dollar nila doon. Okay, third is hotel, kung saan ako nagstay. So, masasabi ko na yung pinagstayan kong hotel, ang pinakamura siguro na hotel na meron doon sa Macau, doon sa pinaka-sentro. Kasi yung pinagstayan ko, walking distance lang yung Macau Tower, walking distance lang yung Saint Ruin, yung Cathedral, and also the Grand Lisbo Hotel, yung isa sa pinaka-attraction. And the transportation, napakaraming mga dumadaan doon ng mga parang tourist spot na bus. Yan. So, mura ko siya nakuha sa trip.com. Parang 1,500 per night. Yun yung pinakamura. So, the rest parang mga 2,000 plus na mahigit. And, yeah. Yung na-stayan kong hotel, I'm so satisfied naman kasi yung um, receptionist is Filipino. So, nakahanap ako ng parang oasis in the middle of the desert, no? Kasi karamihan sa kanila talaga yung country na yun or yung Macau is medyo konti lang yung nag-English. Yeah, majority si mga OFW, which is yun nga, from Philippines and other part of Asian country. Nepal also, I saw na mga Nepali rin doon. Then, yon, the name of the hotel is Pensao Hotel. Ayun, so, pwede kayong mag-book sa trip.com. Nakikita niyo dun. And yeah, I stayed there for 4 days. Then, after that, kasi pumunta ako ng Macau ng Hong Kong for two nights. Then, bumalik ako sa Macau. Ulit, nag-stay ulit ako din ng another 1 day before ako mag-flight going here sa Philippines, dito sa country natin. So, ayun, siguro choose Pensao Lotus Hotel if you're on budget. Yan. Pero, kung hindi naman, and marami naman kayo, group naman kayo, pwede kayo mag-share siguro sa mas iba pang hotel. Yeah. Na medyo, yun, kung kaya niya, affordable naman sa inyo. Kasi yung na-stand ko talaga is, since it's the cheapest, so syempre meron din mga limitation like there's no elevator for third floor. So if you are carrying big luggage and it's really hard or nagiging struggling yung pag-akit-baba ninyo. Yeah. Pero kung you're traveling solo naman or with friends, then marami ako itong mga naka-encounter na Korean and from mainland China, mga group of travelers din sila, mga babae. Then they stay there. Kasi ngayon nga, mas mura and very accessible talaga yung place. Hindi na ako namamasahe or sumasakay ng mga bus para makapunta sa ibang mga karamihan ng tourist spot. Yan. Okay, bago tayo, sorry, isin ko lang yung mic. So, yun. Bago tayo mag-proceed sa next. So, ito yung sinasabi ko kanina na Visa, sana nakikita. Yan, Visa card ng GCash. So, very helpful talaga siya. So, let's go na sa transportation. So, sa Macau, isa yun sa pinaka parang gusto ko yung transportation nila. So, lahat nakabus lang. Of course, may taxi, ganun. Wala silang train, pero yung bus nila, parang may consider ko na train kasi sunod-sunod siya. Tapos, kahit hindi pa puno yung bus, talagang aalis at aalis siya. Tapos, yun nga, katulad sa ibang bansa rin, no? Like Korea and other country na
kung saan lang yung bus station, dun ka lang pwedeng bumaba. So, yun, medyo maganda talaga siya, especially mas organized. So, $6 yung pamasahe sa Macau. Anywhere. Kahit isang station ka lang, $6. Kung sa dulo ka ng station, bababa $6 pa rin. Isa lang yung bayad, $6. One time na is lumagpas ako, tapos hanggang sa end na, doon na sa terminal. So, umikot na yung bus. So, hindi na ako nagbayad kasi until na hindi ka pa bumababa, yung $6 mo is valid pa rin siya. So, yun. Nung mga unang days ko, like 1 or 2, after 2 days pa lang ako naka-purchase neto, which is Macau Pass. Ay, sana makita yan. Macau Pass. Ito yung Macau Pass. Pwede mo siyang gamitin sa pagbayad, of course, sa transportation, pamasahe, pambili ng mga pagkain, or yon. Parang ito na yung pinaka-card mo doon to access all. But make sure na meron siyang laman. So, nabili ko to ng 130 dollar ng Macau. So, 30 pesos yung bayad sa card and laman niya is 100. So, ayun. Kapag wala naman, pwede naman sila ng cash. Pero make sure na meron ka talagang coins or may barya ka talaga. Kasi kahit 10, 20, 50, or 100 yung ilagay mo dun sa lagayan nila ng bayad, hindi sila magsusukli. So, walang suklian dun. Kaya majority talaga is Macau Pass. Ayun. And okay yung transportation nila, pero kapag afternoon talaga, medyo traffic siya in the afternoon kasi doon naglalabasan yung doon busy yung place ng Macau. Maliit lang yung Macau pero maraming tao dahil maraming mga turista. So kapag afternoon, medyo siksikan sa bus. Totoo. Kaya since ako ay avoid parang crowded places talaga, kino-consider ko yung sarili ko na gumising ng umaga and morning ako nag-tour noon kadalasan. Most of the days na I stay in Macau, parang morning ako kadalasan nag parang nag-tour, nag-ikot para hindi siksikan sa bus. So, ayun lang for the transportation. And again, make sure na meron kayo neto. Pwede nyo itong mabili sa convenience store. And kung wala pa kayong Macau na money, as long as meron kayong Visa card, then you can pay for this card para mas convenient yung pag-travel nyo sa Macau and pagbili nyo rin ng pagkain. So, ayun for the transportation. And yeah. So, last siguro bago tayo mag-end is, yun nga, yung mga tao sa, yung mga local sa Macau is hindi sila masyado marunong mag-English. So, nasabi ko na siya kanina. Na-realize ko lang din how tayo mga Filipinos very hospitable, no? Kasi doon, parang ang dami kong mga tinanungan pero talaga na-reject ako. Hindi siguro dahil sa masungit sila. Maybe because of the language barrier talaga. Yun din yung parang medyo nag-adjust talaga ako. And kaya nga sabi ko kanina nung napunta ako sa hotel at nalaman ko na yung receptionist is Filipino. Actually, they're mother and son. So, sa morning, yung mother, then sa evening naman is yung son niya or yung anak niya lalaki. So, they are both Filipino from, I think, some part of Bicol, parang gano'n. So, yeah, again, yeah, hope na nakabigay ako ng kahit konting information if you would like to travel to Macau. So, again, don't forget this Macau Pass and I consider bringing GCash Visa card if you don't have credit card with you. So,